Hello po mga kapatid, at patuloy po tayong nag-aaral sa libro po ng First Kings. At katulad po ni David, 'di ba, na pinag-aralan po natin yung kanya pong buhay, ay pinag-aaralan din natin sa mga panahon na ito ang buhay ng kanyang anak na walang iba kundi si Solomon. At nakaka-encourage lang, 'di ba? Na makita, 'di ba, na or isipin sa buhay po natin na kung pag-aaralan din po ng mga next na generation, 'di ba, yung buhay po natin. Ano kaya yung kanilang makikita? Ano kaya yung kanilang mapapag-aralan? Napakaganda po ng ganun, na alam mo yun, yung buhay mo na isulat or isinulat or isinulat mo mismo, 'di ba, yung ganun. Pero madaming matututunan, 'di ba, sa buhay mo. Kumbaga isa kang masterpiece, 'di ba, ng Lord, na ang daming package, 'di ba, sa iyo, na kahit sabihin natin si David hindi naman siya perfect, 'di ba, sa paglakad niya or sa pag-obey niya, 'di ba, sa Panginoon. Pero nakita natin yung lesson at natututo tayo doon, 'di ba, sa mga failures ng iba, na natututo tayo doon sa mga struggles nila. Kaya nga ipinagbigay alam sa atin ito through the scripture. Binanggit din po yan sa atin, 'di ba, ng Bible, na yung mga nakaraan, 'di ba, yung mga experiences, 'di ba, ng mga tao po na ito po yung tinitignan natin, 'di ba, na as a guide, na hindi na natin gawin yung mga pagkakamali po nila, at kung saan po sila malakas, lalong-lalo na sa pag-obey, 'di ba, sa Panginoon, ay yun po yung magi-encourage natin to continue. Kasi sa buhay na ito, hindi naman laging bed of roses, 'di ba? May mga panahon talaga na may kahirapan, may mga panahon talaga ng trials. Pero as we look yung mga buhay po ng mga tao po na ito, lalong-lalo na si David, 'di ba? Ang dami po niyang mga pinagdaanan. Pero tuwa lang na malaman na nagtapos po siya ng maayos. Natapos niya yung buhay na ito na maayos. Kumbaga sa mindset natin, kasi very familiar tayo dito, 'di ba, na babanggitin ng Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Si David, nakita natin na naging fulfilled yung buhay niya kahit ang aga-aga po niya, 'di ba, na namatay, sapagkat natutunan po nitong si David na talagang lumapit lang talaga sa Panginoon, manghingi, 'di ba, ng repentance sa Lord, at hindi na uulitin, 'di ba, yung kanya pong mga nagawang pagkakamali. At itong si Solomon, katulad ng pangungusap po sa kanya ng Lord ng 2 beses, tatalima po ba siya, 'di ba, sa Panginoon? Magtatapos din ba siya ng maayos, no? Sasabihin din ba sa kanya ng Lord yung katulad ng sinabi ng Diyos, 'di ba, dito po kay David, na tularan mo, 'di ba, yung ginawa ng iyong ama. Gagawin ba niya 'yon, 'di ba, sa kanyang buhay? At tignan natin, no, dito po sa chapter 11 kung ano po yung mangyayari, no? Napaka-exciting po ng buhay ng tao po na ito, sapagkat dinescribe po sa atin na isa siya, talagang siya yung pinakamatalino, 'di ba? Binigyan po siya ng talino, binigyan siya ng kayamanan, 'di ba, ng Panginoon, at hindi kayang i-describe 'yon, no? Kung babasahin natin yung lahat ng kanya pong mga
sinabi, 'di ba, yung pagbibigay po niya, 'di ba, ng karunungan, wala talaga siyang kapantay, no? Walang kapantay, 'di ba, ang katalinuhan nitong si Solomon. Pero tignan natin, dito pa lang sa title ng Bible, sa chapter 11 ng 1 Kings, ay sasabihin na sa atin na tumalikod si Solomon sa Diyos. I don't know if you feel hurt kapag may mga kapatid na tumatalikod sa kanilang pananampalataya, 'di ba, sa Diyos, or doon po sa kanilang pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. At ito sa title pa lang, no, sabi dito, tumalikod si Solomon. Parang nakakapanghinayang lang, 'di ba? Nakakapanghinayang na masabi sa atin, 'di ba, ng scripture na tumalikod siya. Bakit Solomon? Ano yung kulang, 'di ba, sa Panginoon? Pwede nating sabihin, bakit ano bang, saan ba nagkulang ang Lord? 'Di ba? Sa provision, ang dami mo. 'Di ba? Sa katalinuhan, panalo ka. 'Di ba? Sa kapayapaan, napaka-peaceful, 'di ba, ng ng pamamahala mo. Ano pa ba yung kulang, Solomon? 'Di ba? Ang dami mo ring asawa kasi yan yung ginusto mo. Ang dami mong kabayo, 'di ba? Ang dami mong kayamanan, ang dami mong mga tauhan. Pero bakit? Ano yung nangyari? Bakit tatalikod ka, 'di ba, sa Panginoon? Minsan ganyan din, 'di ba, sa atin. Nandyan na yung lahat, 'di ba? Itong si Solomon, makikita natin, napaka-peaceful ng buhay niya. Walang mga trials, 'di ba, yung mga ganon. Walang mga katulad ng kanyang ama, 'di ba, na nagtatago-tago, nanganganib yung kanyang buhay. Pero bakit? Ano yung nangyari? Pero as we go back, 'di ba, sa atin pong mga pinag-aralan, mga kapatid, marami pong mga red flags, 'di ba? Maraming mga red flags ang nakita natin dito po kay Solomon. Na kahit siya na po yung pinaka matalino, 'di ba, sa kapanahunan po niya, hindi po niya ginamit, 'di ba, yung katalinuhan po na yon upang lalong manangan, 'di ba, sa Panginoon, upang mabigyan, 'di ba, ng glory ang Lord sa kanyang buhay. Paano siya tumalikod? Paano tumalikod itong si Solomon sa Diyos? Sabi dito, umibig si Solomon, yung pag-ibig, 'di ba? Kahit sa pera, sabi, the love of money is the root of all evil. Kapag yung pag-ibig pala na ito ay idadirect mo, 'di ba, sa hindi required or hindi binanggit, 'di ba, ng Panginoon, talagang may failure doon. Kaya nga sa requirements po ng Panginoon, love the Lord your God with all, 'di ba, lahat, with all your heart, with all your mind, 100%, 'di ba, yung kanya pong requirement. Itong si Solomon, ano ba yung iniibig mo? Ano pa ba yung kulang, Solomon? 'Di ba? Bakit kailangan mo pang tumalikod, 'di ba, sa Panginoon? Kasi hindi na siya nakafocus sa Lord. Ito yung pagkakaiba nila, 'di ba, sa kanyang tatay. Ito yung pagkakaiba niya sa kanyang tatay, na alam mo 'yon, yung pagtalikod niya, yung pagtalikod ni Solomon ay hindi natin siya nakakitaan ng repentance. Unlike dito po kay David. Ano ba yung inibig mo, Solomon? Verse 1, sabi dito, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Umibig si Solomon sa marami, hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, kundi maraming dayuhang babae. Ano ba yung danger? Bakit ipinagbabawal, 'di ba, ng Diyos yung pakikipag-asawa, 'di ba, sa mga dayuhan, no? Lalo na sa kapanahunan po
nila. Hindi ibig sabihin nito na foreigner siya dahil nakatira siya sa ganito, dahil nakatira siya sa ganyan. Dayuhan ang sinasabi po dito sapagkat hindi niya ina-acknowledge, 'di ba, yung Diyos ng Israel. Foreign sa kanya yung Diyos ng Israel. Unlike kay Ruth, 'di ba, na nakita po natin na in-embrace niya, dayuhan din si Ruth pero in-embrace niya yung Diyos ng Israel. Sabi niya sa kanyang 'di ba, kay Naomi na ang Diyos mo, 'di ba, yung paglilingkuran ko kung sino yung Diyos mo, ay siya ring magiging Diyos ko, no? Napakaganda nun, no, na in-embrace po niya. Naging effective lang talaga yung testimony nitong si Naomi, 'di ba? Or naging asawa nitong si Ruth patungkol sa Diyos na ito, 'di ba, ng Israel, na in-embrace ni Ruth. Itong mga dayuhang babae na ito, na inasawa po ni Solomon, i-embrace din po ba nila yung Diyos ni Solomon? No? I-embrace ba nila? Tatanggapin ba nila yung Diyos ng Israel? Sabi dito, bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng, Moabita. Hindi naman natin sinasabi na kasi Moabita din, 'di ba, itong si Ruth, no? Moabita, kumbaga very familiar sa kanya ito dahil dito siya galing, 'di ba? Itong alam mo 'yun, may dugong Moabita, 'di ba, itong si David, no? So hindi natin sinasabi na dahil foreigner hindi po pwedeng asawahin, no? Yung foreigner na tatanggap or mag-i-embrace sa Diyos na meron sila, nakita natin yan, 'di ba, sa buhay ni Ruth. Ano pa yung mga inasawa niya? 'Di ba, bukod sa anak ng Pharaoh, nag-asawa pa siya ng mga hindi niya sinabi dito nag-asawa siya ng babaeng Moabita, isang Moabita lang, pero ng mga, kumbaga parang lahat na lang yata ng maganda or lahat na lang yata ng may kapangyarihan gustong asawahin, 'di ba, nitong si Solomon. Bakit niya ginagawa ito? Pwedeng sabihin natin politically, 'di ba, yung approach niya na kung marami siyang connection, mas mapapanatag, 'di ba, yung kanyang kingdom, no? Ginamit niya yung kanyang katalinuhan sa pakikipag-usap, sa pakikipag-alyansa, pero hindi niya yun dapat gawin, 'di ba? Hindi niya dapat gawin kasi very clear naman ang Lord, 'di ba? Pagdating po doon po sa kanyang binanggit, 'di ba, sa kanya, no? Ano pa? Ammonita, Edomita, yan, mga nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonyo at Hiteo. Sidonyo at Hiteo. Verse 2, ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. So dito pa lang makikita natin na nag-disobey ulit itong si Solomon, no? Talagang ginamit niya yung human wisdom niya pagdating doon sa pag-secure, 'di ba, ng kanyang kingdom, at ma-acquire ba niya ito? Magiging maayos ba talaga yung kanyang kingdom habang siya ay nabubuhay, habang siya po ay nagre-reign, no? At alam natin na magre-reign po siya, 'di ba, ng 40 years, no? 40 years si Saul, 40 years si David, at magiging 40 years din yung kanyang reigning, no? At during that period ng 40 years, matatamasa ba talaga niya yung kapayapaan? Kasi nga, kung titignan natin, nakipag-alyansa na siya sa lahat So magkakaroon ba ng talagang kapayapaan, 'di ba, sa kanyang pagro-rule, no? Sabi dito, huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun yung
danger, no? Yun yung danger kapag nag-asawa ng isang foreigner, tapos hindi naman i-embrace yung Diyos na meron siya or meron ni si Solomon, hihikayatin talaga. Hihikayatin ng mga babaeng ito na kanyang mga asawa upang sambahin, 'di ba, yung kanilang Diyos-diyosan, no? Yung mga dinudiyos po nila. Ililigaw nila kayo, sabi ni Yahweh, at hihikayating sumamba sa kanilang mga diyosan. So, command ito, 'di ba, ng Lord sa kanila. Kahit naman sa atin, laging binabanggit din po sa atin, 'di ba, na huwag tayong makikipagyok, 'di ba, sa mga unbelievers. Huwag tayong makikisama, 'di ba, sa mga unbelievers. At doon po sa mga nagpupumilit na makisama, 'di ba, sa mga unbelievers, hindi lang talaga sila nagtatagumpay. 'Di ba? Wala pa akong nakitang nakisama sa mga unbelievers, 'di ba, na naging matagumpay, 'di ba, yung kanyang buhay. Kasi si Jesus nakisama siya, 'di ba, sa mga sinners, sa mga unbelievers. Pero doon po sa kanyang pakikisama, inassure tayo, 'di ba, ng scripture na doon sa kanyang doon sa meeting niya or doon sa mga fellowship na ginawa po niya, lagi po siyang nagtuturo sa salita ng Panginoon. Sa atin, pag nakipag-meet tayo, 'di ba, sa mga unbelievers, are we doing the same? 'Di ba, na talagang tayo yung bumabangka pagdating po doon po sa pagtuturo ng tungkol sa kingdom, 'di ba, ng Panginoon. Madalas hindi, 'di ba? Madalas yung mga unbeliever yung bangka. Madalas pinapanood natin sila. At yung presence natin doon sa fellowship na yon, kapag hindi po tayo yung talagang nagbuka ng atin pong mga bibig, that means to say that we are approving, 'di ba, yung kung anuman yung kanilang ginagawa, no? Sa mga parties nila, 'di ba? Sa mga parties na minsan ina-attend natin, ano ba yung madalas? Ano po? 1 Kings 1-14. Ay, ganon. Nakalagay sa akin ay 11 lang eh. So, 14 daw po tayo, mga kapatid. Wait lang. 11:14. Yan, 11:14 tayo. Ayun, no? Sabi dito, ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon. So, nabanggit ko po kanina, mga kapatid, na doon po sa kanya pong pakikipag-alyansa, ay makakamit ba niya yung kapayapaan? No? Magkakaroon ba siya kasi pag sinabi mong kapayapaan, wala kang magiging kaaway. Pero dito po sa 14, sabi dito, ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon. Sino yung nagpahintulot? Si Yahweh. Sino yung nagbigay sa kanya ng kaaway? Si Yahweh. Ipinahintulot ito ni Yahweh. Kaya minsan sasabihin natin, itong kaaway ko ba na ito? Ipinahintulot talaga ni Yahweh. May mga ganun palang instances sa buhay ng isang tao na kung gusto po niyang gustong turuan ng Lord, 'di ba? May mga pahintulot pala na inaalaw ang Lord na magkaroon ng kaaway. Magkaroon ng kaaway, 'di ba, sa buhay nitong si Solomon, no? Tayo mga kapatid, meron din po ba tayong mga kaaway, no? Meron ba tayong hindi kasundo, no? Meron ba tayong hindi alam mo 'yun, yung walang peace, yung walang kapayapaan kasi walang pakikipagkasundo, no? Walang pakikipagkasundo, no? Dito makikita natin na magkakaroon na ng kaaway itong si Solomon. So, hindi magiging totoo, 'di ba, yung kanyang kaisipan na mas magiging panatag yung kanyang buhay, mas magiging panatag yung kanyang kingdom kapag mag-asawa siya ng mag-asawa, 'di ba, ng marami. Makipag-alyansa siya sa mga malalakas na bansa, makipag-alyansa siya sa lahat ng mga ruling, 'di ba, na meron sa kapaligiran niya. Kasi si Yahweh lang ay pwede po siyang mag-create or pwede siyang magpahintulot ng magiging kaaway, no? Ng magiging kaaway nitong si Solomon upang ma-break,
'di ba, yung peace, upang ma-break yung security, 'di ba, na meron siya. At ano po yung ginamit ng Lord na maging kaaway nitong si Solomon? Sabi dito, ang idumitang si Hadad. Ang idumitang si Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. So royalty din itong si Hadad, no? Sapagkat siya po ay buhat sa lipi, 'di ba, ng mga hari, sabi dito, ng Edom. 'Di ba nag-asawa din siya ng Edomites? So supposed to be may peace, no? Supposed to be may ganun, pero bakit nagkaganito, no? Yung expectation niya ay hindi magiging reality, ano? Kasi magkakaroon siya ng kaaway sa katauhan po, ano, nitong si Hadad. Ipinahintulot 'yon, 'di ba, ng Lord, no? Sabi dito, nang masakop, verse 15, nang masakop ni David ang Edom, so ito ay sa nakaraan, pumunta roon si Joab, sabi dito, ang pinuno ng kanyang hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa labanan. Grabe lang itong si David, 'di ba? Na gagawin niya yung ganitong gesture, no, na alam mo yun, yung mabigyan ng libing, yung mga nasawi sa labanan. 'Di ba? Napakahirap naman kasi kung hahayaan mo lang, 'di ba, na wait lang. Tulong si Lord. Wait lang po. Tulog naman si Lola. Ayan, no, kung may mga patay, 'di ba, sa labanan, napakahirap naman nun na alam mo yun, yung hahayaan mo lang silang nagkanda, diyan, no, yung hahayaan mo lang sila sa kung saan sila namatay at hindi po sila ililibing, no. Magiging problema yun kasi, 'di ba, magkakaroon ng yung amoy, 'di ba, sa kapaligiran, at hindi yun magiging magandang amoy, 'di ba, mag-occupy, 'di ba, sa kanilang sa air, At itong si David, nakita po natin na alam mo yun, kahit nasawi na, 'di ba, sa labanan, binigyan po niya ng maayos na libingan, no, yung mga nasawi sa labanan. 6 na buwan siyang nanatili sa Edom. Sabi dito, 6 na buwan siyang nanatili sa Edom kasama ang buong hukbo ng Israel. At sabi dito, at hindi sila umalis hanggat hindi nila napapatay lahat ang mga lalaki roon. Hindi nila napapatay ang lahat kasi nga sinakop nila, 'di ba, yung lugar po na ito. Subalit, sabi dito, verse 17, subalit si Hadad, na bata pa noon, ay nakatakas patungo sa Ehipto sa tulong ng ilang idumitang tauhan ng kanyang ama. So yun pala, no, itong si Hadad ay nakatakas, no, papunta po siya sa Egypt. Magiging safe ba siya sa Egypt? Kasi sa pagkakaalam po natin, yung anak ng Pharaoh ay asawa nitong si Solomon, 'di ba? Pero ito ay nila, no, yung kwento sa nakaraan na itong si David pa, 'di ba, yung may gawa po nito, no. Sabi dito, buhat sa Midian, nagtungo sila sa Paran, no, at dooy nakakuha sila ng ilan pang mga lalaki na isinama nila sa Ehipto. So masalimuot din yung buhay nitong si Hadad, no. Sabi dito, tinanggap siya ng Pharaoh, ang hari ng Ehipto, binigyan ng bahay, no. Mabait din, no, yung hari ng Egypt, no, na si Pharaoh, no, kasi sa kapanahunan na yon, sila talaga yung tanyag
'di ba na lugar. Nasa kanila yung lahat no ng kayamanan, nasa kanila lahat ng katanyagan sa kapanahunan na iyon. At bilang pagtanggap, we don't know no, maaring may mga samahan yung mga magulang nitong si Hadad at saka yung hari po ng Egypt, or maring magkaibigan or whatsoever, pero binigyan po siya ng kagandahang loob. Tinanggap po ng Pharaoh itong si Hadad, 'di ba, at ng kanyang mga kasamahan. No? Sabi dito, anong binigay? Binigyan ng bahay, lupa, at lahat ng kailangan. Bahay, lupa, at lahat ng kailangan. Madalas ito yung madalas naman talaga ito yung kailangan lang ng tao, 'di ba? Yung bahay, yung lupa, 'di ba? At lahat ng kanyang mga kailangan. So it was provided, no? Yung lahat ng kanya pong mga kailangan. Sabi dito, napamahal si Hadad sa Pharaoh. Sino ba naman yung hindi, 'di ba? Subukan mong sino ba naman yung hindi mapapamahal sa Pharaoh, 'di ba? Kapag ganito po yung ganito yung treatment, 'di ba, sa kanya. Sabi dito, at napangasawa niya ang hipag nito, ang kapatid na babae ni Reyna Toughness. Kapatid na babae ni Reyna Toughness. So itong si Hadad ay maikokonekta na, 'di ba, dito po sa mga royalty ng Egypt, no? Royalty ng Egypt, no? So maganda po yung kanyang naging buhay, na kahit na masalimuot yung kanya pong mga nakaraan, 'di ba? Pero nabigyan po siya ng maayos na pagtrato sa Egypt, at maayos na relasyon sa hindi lang kung sinong tao, kundi yung pinakamataas na tao, pinakamakapangyarihan na tao ng Ehipto. At ngayon ay magiging kabahagi siya, 'di ba, sa pamilya ng Pharaoh, no? Kasi ang napangasawa po niya ay kapatid na babae, sabi dito, ng Reyna Toughness, no? So sino yung Reyna na 'yon? Si Reyna Toughness, no? Ang ganda ng kanyang pangalan, no? Sabi dito, nagkaanak sila ng isang lalaki na tinawag nilang Genubat, no? Ginubat. Sa Ilocano ito, 'di ba? Inaway, no? Ginubat, no? Nang ito'y maaring ihiwalay sa ina, ito'y kinuha ng reyna at pinalaki sa palasyo kasama ng mga anak ng Faraon, no? So grabe yung grabe yung magiging kalagayan ng anak nitong si Hadad, no? Kasi papalakihin pa sa palasyo, 'di ba, yung kanyang anak kasama ng mga anak ng Faraon. So magiging hindi siya magiging royalty talaga siya, 'di ba? Itong anak po niya na ito, it is an honor. So whatever be the reason, 'di ba, kung bakit nila kinuha ito, sinama sa mga anak ng Pharaoh, yon sa kapangyarihan, 'di ba? Madalas ganon, no? Yung ginagawa nila sa kapanahunan na yon, or for duties, kasi may mga ipapahawak diyan, 'di ba, na mga duties and responsibilities. Tinitrain na nila yung mga bata na ito na sila yung hahawak sa ganito, sila yung hahawak sa ganyan, sila yung papalit dito, sila yung magmamanage dito and everything, no? So yung anak ni Hadad ay magiging kasama niya, 'di ba, yung mga anak ng Pharaoh, no? So magandang buhay, no? Maayos na buhay. 21, sabi dito, nang mabalitaan ni Hadad napatay na si David at pati na rin si Joab, ang pinuno ng hukbo ng Israel, nagpaalam siya sa Faraon. Sabi dito, ipahintulot po ninyong umuwi ako sa aming bayan, wika niya. No, wika niya. Bakit? Sabi dito, kinukulang ka ba rito ng anuman at gusto mo nang umuwi sa inyo? Tanong ng Faraon, no? Bakit mo gustong umuwi? 'Di ba? Hindi pa ba sapat yung lahat ng meron ka sa lugar na ito? Nandito na yung buhay mo eh. Meron ka ng pamilya,
'di ba? Maayos na yung kalagayan mo, hindi ka lang basta simpleng citizen, kundi ano ka, kasama ka, 'di ba, sa mga kinikilala ng bansa ng Ehipto, no? Pero sabi niya, hindi po naman, sagot ni Hadad. Ngunit ipahintulot po ninyong makauwi muna ako sa amin. So ngayon lang siya magpapaalam, 'di ba? Ng kanyang pag-uwi, sapagkat nabalitaan niya na si David at itong si Joab ay patay na, no? Patay na. Ano naman yung kanyang plano? Sabi dito, may isa pang kaaway na ginamit si Yahweh laban kay Solomon, no? So tinitignan natin yung magiging kaaway nitong si Solomon, yung magi-inflict sa kanya, 'di ba, ng problema upang hindi magkaroon ng kapayapaan. Sino po ba ang nagbibigay ng kapayapaan, mga kapatid? 'Di ba si Yahweh din? Si God din yung nagsisecure, 'di ba, ng security, ng kahit na alam mo 'yon, yung siya yung nagbibigay, 'di ba, ng kapayapaan, no? Maraming mga ginagawa ang mga leaders sa kapanahunan na ito in seeking peace. Pero yung Prince of Peace, 'di ba, siya lang talaga yung pwedeng makapagbigay ng tunay, 'di ba, na kapayapaan. So sabi dito 23, so isa si Hadad na gugulo, 'di ba, sa kapayapaan na meron sa kingdom, no, ni Solomon. May isa pang kaaway na ginamit si Yahweh, no? Gagamitin ni Yahweh, no? Kaya pala, pag yung mga kaaway natin, pwede nating tanungin pala, no? Ito ba yung ginagamit ni Yahweh? 'Di ba? Laban sa akin kasi ako ay hindi nasunod, 'di ba? O i-test yung faith ko. Kasi ito ba yung pinahintulot ni Yahweh, 'di ba? So may mga reflection pala na pwedeng gawin, no, pag nagkaroon po tayo ng mga sinasabing mga kaaway. Kasi dito makita natin, ginamit ni Yahweh, ipinahintulot ni Yahweh, 'di ba, yung mga kaaway po na ito, no? At sino siya? May isa pang kaaway na ginamit si Yahweh laban kay Solomon, si Rezon, na anak ni Eliada. Sino naman ito? Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadadezer, na hari ng Soba. So si Hadad, mga kapatid, ay nasa lineage siya, 'di ba, ng mga kings. Isa siyang royalty, no? Ito namang si Rezon ay ordinaryong tao, may amo, 'di ba? Alam mo 'yun? Hindi lang pala yung mga may kapangyarihan ang pwedeng gamitin ni Yahweh. Pwede rin yung ordinaryong tao lang, no? Yung servant, no? Ay pwede rin niyang gamitin, 'di ba, bilang kaaway nitong si Solomon, no? Sabi dito, nagtipon siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat ng mga tulisan. Sabi dito, ng mga tulisan. Nangyari ito nang talunin ni David si Hadadezer at pinatay ang mga kakampi nitong taga-Syria. Si Rezon at ang pangkat niya ay nanirahan sa Damasco at doon ginawa siyang hari ng Syria ng kanyang mga tauhan. Naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng pagkahari ni Solomon. Ano yung makikita natin sa dalawang tao na ito, mga kapatid? Itong si Hadad at saka itong si Rezon. Grabe yung kanilang galit, no? Hindi nawala ito, hindi nawala ng panahon. Namatay na yung mga gumawa po nito, 'di ba? Itong si David at saka itong si Joab, pero hindi nawala sa kanila yung galit. Hindi nawala sa kanila yung yung paghihiganti, no? Na kapag makakita po sila ng pagkakataon, 'di ba, nang umatake, no? Ay aatake po sila. Hindi nawala, no? Hindi totoo yung time will heal. Hindi talaga totoo 'yon. No, kasi kung totoo 'yon, edi sana wala nang kaguluhan, 'di ba, sa Middle East, no? Sa mga tribals, 'di ba, na mga wars. Hindi nag-heal yung time. Alam mo kung ano yung nag-heal, 'di ba? Yung pagpapasakop, 'di ba, sa Panginoon. Yung paghingi ng repentance sa Lord at pag-i-execute din ng forgiveness.
Kaya nga sa prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, patawarin niyo po kami gaya ng pagpapatawad namin, 'di ba, sa mga nagkasala sa amin. We learned it from the Lord. No, we learned it. 'Di ba? We learned it from the Lord, yung pagpapatawad. Pero yung kapag hindi nagpatawad, mabigat din 'yun, 'di ba, sa dibdib. Kapag puro galit na lang yung galit na lang yung umiiral, no? Ito, ginawan ako ng masama nito, yung tatay nito, yung nanay nito, dapat gawin ko din sa kanya, sa kanyang mga anak, yung ginawa sa akin. Hindi wala lang talagang kapayapaan kapag ganon, 'di ba, yung mindset. Itong si Hadad, okay na yung buhay niya maayos niya pero hindi nawala sa kanya yung galit. Hindi nawala sa kanya yung paninibugho, hindi nawala sa kanya yung paghihigante. Ngayon, namatay na yung mga taong to, gagawa talaga ako ng problema sa kanyang anak, 'di ba, na si Solomon. And for 40 years, 'di ba, makikita natin, sasabi dito, naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Mahirap din na yung may kaaway ka, yung hindi mo alam, lagi kang maghahanda, 'di ba? Naalala ko nung bata ako, mga kapatid. Ewan ko po sa inyo, pero sa mga kapanahunan na iyon nung bata ako, ang tahimik lang ng paligid. Yung alam mo 'yun, yung kahit may mga instances pa sa lugar namin na walang mga pintuan yung mga bahay, pero wala namang nangyayaring hindi maganda. Ngayon, kahit punuin mo ng mga grills, 'di ba, yung mga tahanan, grabe lang talaga din yung yung takot minsan, no? Dahil sa mga masasamang loob, no? Dahil nga walang kapayapaan, no? Pero sa isang lugar na ang Lord yung nagro-rule, meron po doon kapayapaan. Sabi dito, isa pa sa mga lumaban kay Solomon. Ang dami na, no? Ang dami na nito. Ang daming makakaaway nitong. Bakit? Ipinahintulot ng Lord. Ginamit ng Lord ang mga tao na ito, 'di ba? Upang maging kaaway nitong si Solomon. Sino pa? Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya. So hindi lang from the outside, from the inside din. 'Di ba? From the inside, sino siya? Si Jeroboam, isa siyang Israelita. Yung mga iba, maintindihan natin, no? May mga galit sila 'di ba? Pero ito, yung mismong kasama mo, yung mismong kalahi mo, yung sa tingin mo ay magiging kakampi mo, ikaaway pala siya, itong si Jeroboam, na sabi dito, anak ng Efrate, yung si Nebat na taga Sereda. Ang ina niya ay si Seruwa na isang biyuda. Ito ang kasaysayan ng kanyang paghihimagsik laban sa hari. Ipinagagawa ni Solomon ang muog ng Milo at pinatatakpan ang mga butas sa pader ng lungsod ng Jerusalem. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan, kaya't nang makita ito ni Solomon, inilagay itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, sabi ito ang propetang taga Shilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. 30, walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpupunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. 33, ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos, small letter D, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Semos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita, no? Ito yung naging problema kay Solomon, no? Ito yung pagkakaiba nila ni David, no?
Kasi si David, never siyang sumamba, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan. O marami siyang pagkakamali, pero yung sumamba siya, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan, hindi po niya 'yun ginawa. Unlike dito kay Solomon, sabi dito, naglingkod pa siya sa mga Diyos-Diyosan po na ito, at hindi lang isang Diyos-Diyosan, kundi maraming Diyos-Diyosan, yung kanyang pinaglingkuran, no? Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko, hindi niya ginawa ang gusto ko. Alam lahat ng Lord, no? Alam lahat ng Lord yung lahat ng ginagawa, no, ng isang tao, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Grabe yun, grabing pagsalansang lang talaga, no, ang ginawa nitong si Solomon. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Wala siyang repentance, no? Wala siyang alam mo yun? Hindi ba lang siya humingi ng tawad? Hindi niya alam na siya hindi niya alam na hindi niya alam na siya nagkakasala, 'di ba, sa Panginoon. At kung alam man niya, wala siyang pakialam, 'di ba? Doon po sa kanyang kasalanan, basta gagawin niya yung lahat ng gusto niyang maibigan, no? So grabe yung grabe yung investment pala ng disobedience. Grabe yung investment ng sin. Talagang wawalain ka niya, 'di ba, sa presensya ng Panginoon. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod, na tumupad ng aking mga utos. Isa pa sa downfall nitong si Solomon, mga kapatid, makikita po natin na even doon po sa pag-select, 'di ba, pag-select niya dito kay Jeroboam, ay kaibang-kaiba po siya sa pagpili ni David, 'di ba, ng kanya pong mga kasama. Kasi itong si Solomon, sabi dito na, 'di ba, itong si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan, kaya't nung makita siya ni Solomon, inilagay siya nitong tagapamahala ng hindi lang isa kundi ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Ano yung tinitignan ni Solomon? Kakayahan. Kakayanan, no? Kakayahan yung kanyang tinitignan. Ano ang tinitignan ni David sa kanyang mga makakasama? Yung God-fearing people. Yun po yung kanyang inilalagay. Yung mga mananampalataya kay Yahweh. 'Di ba, yung kanyang inilalagay, kanya pong mga makakasama, no, sa pagpili niya dun sa mga napag-aralan natin, lalo na doon po sa mga times na na nagbabalik loob na siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Alam natin si Joab ay choice niya 'yon, 'di ba, sa mga kapanahunan na alam mo 'yun, kasi may kakayanan din itong si Joab, lamang wala naman siyang relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Pero marami kasi silang mga pinagsamahan, and it is a failure, no? It is a failure yung pagpili po niya dito po kay Joab. Na niya yun, na-realize niya yun sa ending, 'di ba, ng kanyang buhay. Kaya nga ibinilin niya ito, 'di ba, kay Solomon, yung paghatol dito kay Joab, kasi hindi niya kayang hatulan itong si Joab. Kumbaga parang ang dami nilang pinagsamahan, ang dami nilang ginawa, 'di ba? Nagtatakipan sila sa mga kanilang mga, lalong-lalo na sa mga naging kasalanan, 'di ba, nitong si David. Pero doon sa ending ng kanya pong buhay, makita po natin na may pagpapahalaga si David doon sa mga tao, 'di ba, na may pagkakilala sa Panginoon. Dito kay Solomon, kakayanan yung kanyang tinitingnan. Bakit? Kasi matalino siyang tao. 'Di ba? Ang tinitingnan niya yung kakayanan. Minsan ganyan din, 'di ba? Pag ang tingin mo, okay na to, pwede na to. Pero wala namang pagkakilala sa Panginoon, hindi naman sumusunod, 'di ba, sa Lord, kahit gaano pa yan kagaling, 'di ba? Kahit gaano pa yan kaganda o kagwapo, kung wala namang totoong relasyon, 'di ba, sa Panginoon, magfi-fail, 'di ba, yung mga tao po na ito. 35, sabi dito, ngunit kukunin ko
ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak at ang 10 lipi ay bibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang doon sambahin ako. Bakit itong, sa dami-dami ng tao, bakit itong si Jeroboam? 'Di ba yung pipiliin pa, 'di ba, na maging kaaway nitong si Solomon? Kasi makita natin from the inside, grabe lang yung grabing impact nito sa ruling ni Solomon. So may atake from the outside, may atake sa mga tulisan, 'di ba? Tapos ito ngayon sa mismong bakuran mo, 'di ba? Meron pala siyang bakuran niya, meron pala siyang kaaway. Sabi dito 37, ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupang magugustuhan mo. Kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking ito na mga kapatid, di ba? Isang servant, anak ng biyuda, itong si Jeroboam. Pero, grabe lang ang Lord. Di ba na, alam mo, bakit ganun? Alam mo yun, bibigyan ako ng ganitong kalaking responsibility. Tapos ito yung agreement na gagawin ng Lord. Di ba? Gagawin ng Lord dito po kay Jeroboam, no? It's the same word na binanggit dito kay Solomon, no, nung siya po ay kinausap ng Panginoon, no? Kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, sabi nito, kung mamumuhay ka ng ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway maging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking hari, hindi aking lingkod. Sabi niya, ako'y sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ang gandang nito Ang gandang agreement. Sino ang may ayaw nito? 'Di ba? Ang gandang agreement nito, no? Kung si Yahweh yung magbibigay ng ng mga ganitong pananalita, pwedeng panaligan, no? Ibibigay ko sa iyo ang Israel, sabi niya, at paparusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila, gayunman ito'y hindi panghabang panahon. Na-sure sa kanya ng Lord, di ba, na hindi ito panghabang panahon, na parurusahan ko yung inapo, mga apo, di ba, ni mga anak at apo nitong si David, no? Dahil dito, 40, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Ayan na, di ba? Parang nauulit yung kwento, 'di ba, ni Saul at saka nitong si David, no, na may hari pa. Nandiyan ka na, nagro-rule nagdisobey ka 'di ba? Nagdisobey itong si Saul, kaya may piniling iba si Yahweh. Alam mo ang impact nito sa atin, mga kapatid? Kapag nagdisobey pala tayo doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, pwede niya tayong palitan ng kahit sino. Na kanyang maibigan, and He will offer the same agreement. Diba? The same na agreement na katulad ng ginawa po niya, diba, sa atin. It is a disgrace lang talaga yung nandyan ka pa, tapos tatanggalin ka na, diba, ng Panginoon. Wala na doon yung kanyang, yung kanyang pagsama, wala na doon yung kanyang presence, no? Kaya maintindihan natin itong si Saul, na grabe na lang yung pagpupumilit niya, 'di ba, na mapatay itong si David sa kapanahonan. At itong si Solomon ay ganun din, 'di ba, yung kanyang gagawin, no? Gusto niyang ipapatay itong si Jeroboam. Ngunit ito ay nakatakas at nagpunta kay Shishak. Nagpunta kay Shishak, hari ng Ehipto. Parang mga Ilocano talaga ito, no? Shishak, hari ng Ehipto, na natili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Solomon, no? So yung
Alam mo itong si Pharaoh, kung sino yung mga tumatakbo sa kanya, di ba? Kanyang tinatanggap. No, ang ganda lang, no? Hindi niya hinuhuli yung mga yung mga pumupunta. Welcome, welcome lahat ng mga pupunta doon, no? Bakit mo naman kasi ipagmamaramot, 'di ba, yung isang lugar na kung saan po pwede namang i-enjoy sana, no? Kung hindi ka na maggagawa ng kabulastugan, 'di ba, sa lugar na 'yon. Eh bakit mo naman sila paghuhuliin at pauuwiin, 'di ba, kung mga nganib naman? Kung hindi naman maayos, 'di ba, yung kanilang kalagayan ng mga nganib, 'di ba, yung kanilang buhay. Ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa, ang mga karunungan ay pawang nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 40 years. Nang siya'y mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanyang anak niyang si Rehoboam. So yung kanyang, sabi dito, yung kanyang libingan, ay nasa lungsod din ni David. No? So, nasaan bang lungsod ni David? Sa Jerusalem, no? I don't know, mga kapatid, kung hindi ko masyadong maalala kung na-uncover na ba yung libingan na ito, no? Kasi nasa lungsod din siya ni David. Pero patuloy pa rin naman sila, 'di ba, sa pagsasaliksik, no, sa doon mismo, no, sa city of David, no? Hindi tayo nakapunta sa lugar na yon, no, nung tayo po ay nag-trip. Pero sa awa na, kung may awa ang Diyos, 'di ba, kasi marami nang nabago din, 'di ba, doon sa city of David. So, yun po, mga kapatid, yung ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Erev Tov po. Mamaya na.